Ang paraan ng paghawak niya sa akin ay sigurado, matatag, at para bang dekada na kaming mag-asawa. Parang kilalang kilala namin ang isa't isa. Yung pakiramdam na sigurado na siya sa akin at sa mga bagay na nakapaligid sa kanya, sa kabila ng lahat, o ano man ang mga problemang dala niya, at ang mga parating. Diretso kami sa swimming pool at lumusong sa tubig na yon nang naka-underwear lang. At napansin ko na naman na kahit umaapaw ang pananabik niya sa akin, kontrolado niya ang sarili niya. Yakap niya ako ng mahigpit, pero bilang ang mga salita, dinadala ko sa gitna ng pool. At dahil maliit ang katawan ko at siya ang mas matangkad, nakaangat ang mga paa ko sa ilalim ng tubig. "Kamusta ka dito?" Ani ang nakadikit sa sentido kong pisngi niya, nakayakap mula sa aking likuran. Hindi maikakailang matigas na bukol sa kanyang harapan, napilit ko ring binaliwala. Marami akong iniisip kung bakit biglang-bigla ay pinabalik mo ako dito sa San Luis. Pakiramdam ko noon nasa panganib ako o ayaw sa akin ng lolo mo. Naisip ko rin na kung ano man ang pinagdadaanan mo, baka may kaugnayan pa rin sa ex mo. At ang masakit, parang wala akong magagawa kung paano makakatulong sa'yo. Hindi agad siya nakasagot. Wala isa man sa mga iniisip mong tama, sweetheart. Sa puntong ito ay kailangan mo magtiwala sa akin. Wala ring ibang babae at hindi magkakaroon ng iba. Tinitiyak ko yun sa'yo. Higit sa sinabi ko sa'yo bago kita pinabalik dito ang totoong problema. Dahil wala naman sa ibang bansa si Lolo, kundi narito. Kinakausap niya ako pero hanggang doon lang. Ayaw ipaalam sa akin kung nasaan siya. At ang dami ngayong problema sa negosyo. Sabay-sabay, bala ko nang ibenta ang ibang stocks ko at ilagay sa trust fund habang magulong lahat. Masyadong intense ang pagkakasabi niya. Nahirapan akong hindi maniwala. Sorry, pumihit ako sa kanya paharap at niluwagan niyang pagkakayakap sa aking bewang. Hayaan mo, sa maliit na bagay tutulungan kita at sasamahan kita. Hindi ako dadagdag sa mga iniisip mo. Paliligayahin kita. Totoo ang tahimik kong pangako. Hindi niya pagsisisihan na bumalik siya sa San Luis para makasama uli ako. God, hinapit niya ako at hinalikan sa ibabaw ng labi. Yan talagang kailangan ko ngayon. Ikaw lang. Dumiin ang mga daliri niya sa balakang ko. Tumulay sa makinis kong balat ang tindi ng kanyang pagnanasa. Hinila niyang bigat ko pataas. Kumakalat sa likod kong mahahabang daliri at ikinukulong ang likod ng ulo ko ang isang kamay. Pumailalim ang mahahabang daliri sa anit ko. Hinalikan niya ako sa bibig ng mapusok pero mabagal. Siguradong bawat hagod sa labi ko at kung papaano niya hiningi na ibuka ko ang bibig ko. May tumatama sa mga hita ko. Pinakawalan niya ang ulo ko at sinapong pang-upo ko. Binaybay ang isang hita ko at ibinalot sa kanyang balakang upang umiikot para idikit ako sa dingding. Nagkusa ang isa ko pang hita para bihagin ang balakang niya. At may bumundol sa akin ng malakas. Umalo ng tubig sa swimming pool habang inaalalayan ng isang kamay niyang balakang ko para hindi direktang tumama sa malamig na tiled wall. Sa likod ko nakalapat din ang braso niya. Sa punang mahahabang daliri ang likod ng ulo ko. I need you now. Bulong niya sa tenga ko. Naghihirap. Ngayon na. Bago pa ako makasagot, lumalangoy na siya pabalik sa pangpang ng pool. Kasama ako habang hinahalikan ako sa bibig. Hindi niya pinakawalan ng mga labi ko habang binabagtas namin ang ilang metro ng wooden deck hanggang sa closed cabana. May ilang CCTV sa kabuuan ng lugar maliban sa loob ng silid na yon. Ginamit niyang isang kamay niya na nakasapo sa balakang ko para buksan ang pinto ng may electronic keypad lock at isinara gamit ang isang paa. Inilak yon gamit ang kamay na nakahawak sa bato ko kanina at sakalang pinakawalan ng labi ko. Nangungunyapit ang mga kamay ko sa likod ng balikat niya. Nakayakap kami sa isa't isa. Kumurbang katawan ko sa ilalim niya. Nakakapit sa kanyang batok. Humihinga sa uka ng kanyang leeg at balikat. Sa gitna ng paghahabol ng aming hininga, saka ko lang napansin. Bihag uli ng isa niyang kamay ang palad ko. Magkasalikop sa ibabaw ng kama habang nasa ilalim ng balikat kong isa pa. Nakasapo sa likod ng ulo kong mahabang daliri. Pag-aari niya ako, walang duda. Inaangkin niya ako sa lahat ng sandaling makukuha niya. Sapo pa rin ang aking ulo sa ibabaw ng palad niya. Hinalikan niya ako sa pisngi, sa kurba ng aking muka, saka ako pinayapa sa masuyong halik, habang sabay din kaming bumababa sa lupa. Akin ka na.
Pinulupot niya ang mga braso sa akin at halos ko yumusin ako ng halik sa labi. Sumiksik sa pagitan ng korba ng leeg at balikat ko, kung saan siya naghahabol ng marahas na paghinga. Alam kong eksaktong nararamdaman niya. Paglaya sa mga pag-aalala. Nakauwi na siya ulit sa piling ko at wala na yung kasing saya. Nagsisimula pa lang tayo. Ilang araw bang utang mo sa akin, Mrs. Legaspi? Parang habang buhay? Yun ang pakiramdam ko. Pero sapat na sa akin ang yakap kitang ganito. Nakasama na uli kita. Sobra ako nag-alala sa'yo. Nagpatuloy ang aming pagniniik. Sinulit namin ang mga araw at oras na malayo kami sa isa't isa. Humiwalay kami sa mundo at gumawa ng sarili naming paraiso. Pinuno namin ng masasarap na daing at ungol ang loob ng kwarto. Madilim na nang tumawag si Sandro kay Berta. Nagpadala ng pagkain sa loob ng kabana. Nagkwentuhan din kami ng ilang oras. Mga simpleng bagay na walang kinalaman sa mga nangyari sa kanya pagkatapos niya akong pabalikin sa San Luis at mga araw na nag-iisa siya doon hanggang sa siya'y makabalik. Anong tinatago niya? Himala! Si Helga na ibinaba ang mug ng kape sa ibabaw ng mesa. Nasa rooftop kami ng container house kinabukasan. Mula nang ikasal ka at kahit noong nililigawan ka pa lang ni Sandro, halos hindi ka nagkikwento sa akin kapag tungkol sa inyong dalawa. Muntik na nga akong magtampo dahil bigla-bigla ka nagbago. Hula ko internet nang tinatanong mo sa mga bagay na gusto mong malaman. Pasensya ka na. Sagot ko bago humugot ng malalim na buntong hininga. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Nilikom ko ang laylayan ng maxi dress ko at inipit ko sa pagitan ng aking mga tuhod sa aking pagkakaupo. Alam ko kasi na ayaw mo sa kanya noong una. Umihip ang malakas na hangin at pinalampas yun ni Helga bago sumagot. Sinong hindi? Kung napakabilis mong nahulog sa kanya kahit maraming red flag na maaga kong sinabi sa'yo. Alam mo namang mahal na mahal kita, itinuturing na kitang kapatid, kaya imposible na manahimik na lang ako. Tiningnan niya ako, nag-aalala. Anong problema ngayon? Tungkol saan ang itatanong mo? Hindi kasi mawala sa isip ko kung bakit halata namang may iniisip siya, pero ayaw sabihin sa akin. At mas masakit pala kung kahit nagniig na kami ng paulit-ulit, pero hindi yun sapat para mag-open siya sa akin. Mas gusto niyang haplusin ang balat ko at yakapin ako ng mahigpit, na para bang mawawala pa ako sa kanya. At ang bagay na yon, hindi ko masabi kay Helga. Sa pagkakaalala ko, nang mapag-usapan natin ng tungkol sa litrato ng kung sinong babae yun na iniwan sa harapan ng pintuan mo noon, ni hindi mo tiningnan ng iba pa. Basta mo na lang ibinigay sa kanya, parang tinanggap mo na lang na bahala na siyang isolve mag-isang problemang yun. Naturalmente, iisipin niyang okay lang sa'yo na may lihim sa pagitan yung dalawa. You are what you allow, alam mo ba yun? Gaya ng kung paano mo ginagawa ang lahat para itaboy si Craig. Hindi ko gustong maging sarkastiko, pero foul din para sa akin ang ginawa niyang pagsigaw sa tubigan gamit ang underwears niya para kausapin si Kagawad Lori. Correction, hindi lang si Craig. Kumukumpas na sagot niya. Lahat ng lalaki, in general, wala akong pakialam sa ibang bagay basta mabuhay ako ng tahimik. Sawang-sawa na akong makita ang pagmumukha ni Craig at mga katulad niya, kaya sinasadya akong maging bastos. Itinaya ako ng lahat pero wala pa rin. Pinag-iisipan ko ngang umalis na lang sa lalong madaling panahon, dahil baka naman galisin ng singit ko sa kakakurot ni Lola. Aalis ka dito? Natakot ako sa sinabi niya. Wala akong ibang kaibigan kung hindi siya. Huwag naman. Ang alam ko, hindi niya kayang iwan si Lola Maria. Ginawa ko ng lahat ng magagawa ko, pero hindi napatas ang laban. Ginagamit ni Craig ang yaman niya at binabraso ang mga lalaki nagkakagusto sa akin. Ayaw niyang maniwalang gusto kong buruhin ang sarili ko at ayoko talagang mag-asawa. Bakit nga ba? Problema mo kaya ang pag-usapan natin? Mabilis na balik niya sa akin. Natahimik ako. Paano ba ako makakapasok sa isip ni Sandro? Yung magawa nitong isali ako sa mga iniisip nito. Gusto kong malaman ang gumugulo sa isip ng asawa ko dahil nakikita kong meron pero ayaw niyang sabihin. Mabigat ang buntong hininga na pinakawalan ko. Ano ba ang pwede kong gawin? Tumawid si Helga sa upuan. Maglatag ka ng boundaries mo. Sabihin mong ayaw mo at gusto mo. Hindi naman sila manghuhula. Open communication ang kailangan nyo. Maliban doon, wala na akong alam na magliligtas ng relasyon yung dalawa.
Kahit kailan, hindi sapat na mainit lang sa kamang pundasyon ng isang pangmatagalang relasyon. Dinala niyang mug ng kape sa bibig. Kami nga ni Craig, lagi kami nag-uusap pero hindi kami nagkakaintindihan. Gaano yun kalala? Sigurong isa pang mahalaga ay hindi basta pag-uusap, kundi kung anong nauunawaan yung dalawa matapos yun. Accountability, commitment, and if both of you are willing to meet halfway. Tinapik niya ang balikat ko. Lakasan mo ang loob mo at agapan mo dahil kayang sirain ang mga sekretong kahit anong relasyon. Okay? Paglingon ko sa labas ng bahay, natanaw kong grupo ng kabataan na namumulot ng mga basura sa daan at sa kasukalan. 7 kalalakihan na nagtatawanan, mga teenager at mukhang mga estudyante pa. Sina Kent, Michael at mga kaibigan niyo na taga rito lahat. Hinayon ni Helga ang tinitingnan ko. Kulang pa yan sa parusa? Umangat ang sulok ng labi niya sa sarkastikong pagngisi. Dapat sa mga yan itinatali sa puno ng hantik ng hubot-hubad. Oh, seryosong galit niya. Ano bang kasalanan nila? Umabuso porket hindi ko isinusumbong sa mga parents nila at dinaan ko sa pakiusap. Ilang taon din na puro paalala lang ako sa mga yan. Ang mga lokong kabataan na yan hindi lang gumagamit. Nagbebenta pa ng ipinagbabawal na gamot. At patuloy na nagiging sakit ng lipunan, hindi lang dito, umaabot ang grupo nila sa bayan. Kung akong parents ng mga yan, mandatory test muna bago ko bigyan ng pang-tuition o gagapang sila sa hirap. Sa bigat ng buhay, sa halip na mag-ipon, sinisirang kinabukasan. Pero baka naman pwedeng huwag madamay ang underwears mo kapag sisigaw ka. Alam mo na, dalagang Pilipina ka pa rin kahit galit na galit ka na. Baka makalimutan mong babae ka at hindi basta babae lang. Bumugal lang siya ng hangin. Isa pa nakakatakot yan, hindi ba pwedeng humingi ka ng tulong sa mga may kapangyarihan? Tingin mo, hindi ko yan ginawa? Mga parak mismong promotor ng recycled bad medicine at marami pang iba. Kumikita silang lahat dyan. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Tinitingala siya dito, iginagalang at gusto ko siyang makasama habang buhay. Ano palang sabi ni Craig sa'yo tungkol sa issue na yan? Hindi niya alam. Iniiwasan ko nga, di ba? Baka mapahamak ka at siguradong makikialam siya. Wala akong pake. Mataray na sagot niya sa akin. Nakairap. Lahat ng turn-offs at deal-breakers, ginagawa ko talaga para tantanan na ako ni Craig. Masisiraan na ako ng bait sa lalaking yun. Ano kayang hindi niya maintindihan sa sagot ko sa kanya na ayoko sa kanya? Body language? Salo ko. Kasi kapag tinitingnan mo siya, naroon ng disgust, inis, galit. Pero alam mo bang palagi mo siyang inaalala at tinahanap kapag may masamang nangyayari sa kanya o may kailangan ka? Natigilan siya. Ganon din naman siya sa akin. Babalik ta rin niya ang dagat at bundok kapag may problema ako. So dapat best of friends lang ba kayo? Bagay kayo, ano ba? Mismo! Ang hirap din yung ispelengin. Kailan pala ang balak mong umalis? Gusto ko talaga siyang yakapin ng mahigpit at pigilan. Pero para siyang tornado. Imposible. May apartment na ako sa Manila next week. Mag-iimpake lang ako at hahanap ng tiyempo na magsabi sa lola ko. Iiwanan mo na pala ako. Naiiyak at nagtatampo ako. Sabi mo pa naman, ikaw ang magiging photographer ko. Kasi simula pa lang ng business ko na hindi ko nga full-time na maharap dahil mas priority ko ang asawa ko. Mabuti na lang skilled sewers ang mga mananahi ko. Hindi na kailangan turuan basta maihanda ang patterns. Mahaba ng 1 linggo para sa simpleng photoshoot. Saka marunong din si Ellie. Sinubukan ko siya kahapon. Narito ka kahapon? Pinauna ko lang kayo Casual na sabi. Nagsabi ako. Nakalimutan ko na siyang nag-aasikaso sa mga mananahe, back up kay Ellie, dahil mas inuuna ni Ellie kung anong kailangan ni Berta. Namula ako. Kung ganon, dahil hindi na ako nakalabas sa kabana, alam niyang natutup ko ang bibig ko. Huwag ka na nga mahiya. Supla niya. Hindi ko ma-imagine kung anong iniisip niya. Normal yun sa mag-asawa. Hanga nga ako kay Sandro, sigurista dito sa compound. Astig ang mga security features ng bahay. Talagang inaalagaan ka. Nasa construction business ang asawa ko.
At isa pa, baka nadala dahil kay Mario, kaya walang bahagi ng bahay ang open sa ibang tao na basta makapasok. Oo, palagi siyang busy at hindi na mahuwala ng plano kung paano aayusin tong bahay o mas pagagandahin. Nang magpaalam si Helga, hinanap ko si Sandro at inabutan ko siyang nakatulala sa tambak ng mga regalo sa kasal namin na umaapaw sa home office niya. Oh! Natutup ko ang bibig ko, huminto ako 2 steps sa likuran niya. Hindi ko alam na puno na dito sa opisina mo. Mangyari kasi yung ibang hindi nakapagregalo dahil biglaan ang kasal natin. Nagpahabol kahit tapos na ang kasal. Last time na binibisita ko ang office mo, hindi naman ito ganun karami. Nakapako ang paningin ko sa tambak ng mga regalo na iba't ibang hugis ang laki. Umikot siya paharap sa akin. Naglalaro ang daliri sa lower left. Ikinulong agad ako sa maluwang na yakap ng makapangyarihan niyang bulto. At nang magtama ang mga mata namin, nakita kong hindi siya galit. Namamangha pa nga. Napasinghap ako ng matitigan kong gwapo niyang muka. Kailan ba ako masasanay na napangasawa kong isa sa mga Diyos sa lupa? Natutuwa nga ako. Once in a lifetime lang ang kasal sa buhay ng isang tao. Kaya nagulat ako na ganito karami ang nagregalo sa'yo, knowing na maliit na bayan lang ito. Hinalikan niyang tungki ng ilong ko, pababa sa labi ko, at nagsalita sa layong halos mahahalikan na ako. Ibig sabihin, ganoon ka kasikat at kahalaga sa mga kanayon mo. Masuyong kumisil ang kamay niya sa bewang ko. Pumasok sa loob ng damit ko sa likuran at kumalat sa balat kong masarap na init mula sa kanyang palad. Hiningal agad ako. Namula. Kasi kahiyaan kasi dito kung pupunta ka sa mga okasyon na empty-handed. Lumunok ako. Kung ganon, mamayang gabi, kapag sumama ako sa hunting sa bundok, dapat ba may dala ko? Foods, sagot ko. Ako nang bahala. Pinapalis kong init na agad binuhay ng pilyon titig niya. Lalo nang mapako ang mga mata ko sa mapula at mapintog niyang labi. At mas malala nang maalala ko kung paano yung naging pilyo at mabangis kapag pinaliligaya ako. Nahiya ako at namula. Bahala na sina tatay at JJ kung kailangan mo ng armas. Alam mo pala na may armas o baril ang tatay at kapatid mo? Casual niyang sinabi yon. Inaayos ang buhok ko palayo sa mukha ko. Bahagyang yumuko para matitigan ako. Normal na yun dito. Kumawala ako sa kanya. At hinila ko siya sa kamay papunta sa bundok ng mga regalo. Karamihan kasi dito mahilig mag-hunting ng mga baboy ramo sa kabundukan. Yun lang yun. Hindi naman mamahalin. Hindi rin luho. Yung iba ang alam ko, paltek o handmade lang. Tumatango lang siya, parang kumbinsido. Bakit? Ano bang iniisip mo? Medyo nag-alala ako dahil maraming usap-usapan na may private army raw ang mga Alistair. At malapit sa mga yun ang tatay ko. Madalas pang kasama sa hunting kahit si JJ. Wala naman. Nang mabanggit kasi ni Billy na isasama nila ako, naisip ko, wala akong alam sa pangangaso. Hindi ko lang sila matanggihan dahil nakikisama ako. Sa tingin ko, madali para sa'yo na matutunan ng kahit anong bagay. Tinitigan ko siya dahil ayokong maobliga siya. Kung ayaw niya, hindi niya kailangan pilitin ang sarili niya. Pero nakita kong hamon sa mga mata niya na hindi ko inaasahan dahil sa mailap niyang personalidad. Willing siyang makibagay sa mga kanayon ko at magandang bagay yun. Pero kailangan mong mag-ingat, ayokong masaktan ka. Nagtulungan kaming ilipat sa bakanting silid sa kabila ng opisina niyang mga regalo. Halos 2 oras din kahit gumamit na siya ng trolley para sa mabibigat. Mahaba pa naman ang oras, gusto mo bang buksan ang mga ito? Offer niya. Excited na makita ang laman ng mga regalo. Hindi ka ba mapapagod? Baka mamayang gabi. Baka hindi ka na makatakbo sa bundok. Nakakatakot kaya sa gubat. Bigla na lang mayahabol sa'yo. Naranasan ko na yun minsan kaya hindi na ako umulit. Mahina ang puso ko. Hinahamon mo ba ang pagkalalaki ko, Mrs. Legaspi? Mayabang niyang tindig. Nakaliyad at ipinapakita ang triceps niya. Aba nako! Malambing akong yumakap sa leeg niya. Hindi po. Ilang beses na ako nagigising na parang lumpo. Hindi ko susubukan. Smack. Tumawa siya na parang bata. At kung ganito siya kasaya, paano ko ba sisirain ang mood niya?
At tatanungin kung anong iniisip niya kapag lagi siyang nakatulala. Okay, saka na natin buksan ang mga regalo. Hinila niya ako pa upo sa malaking sopa sa loob ng home office niya. Dito ka sa tabi ko. Gusto kitang makatabi. Gusto ko yan. Natawa ako sa imbitasyon. Kaya para akong batang naupo sa tabi niya.